Good morning! Welcome to Clever Kitchen. Today, gagawa tayo ng isa sa pinakamasarap na dessert sa mga restaurant, which is creme brulee. So, I have here few ingredients. I only have egg yolks here, 6 pieces egg yolk, 1 can ng condensed milk, and then 1 can din ng ating evaporated milk. Tapos maglalagay din ako ng konting lemon juice para at least yung lansa ng egg yolk natin is mawala. Okay. So, originally, yung ating creme brulee, cream siya and egg yolk. Pero since tayo mga Pilipino, mahilig tayo mag-adjust, mahilig tayo sa mas creamy na lasa ng creme brulee natin. So, gagamit tayo ng condensed and evaporated milk. So, yung texture ideally ng ating creme brulee is dapat medyo souffle ng souffle texture, creamy, at medyo mas malambot. So, hindi siya para dapat leche flat, no? So, yun. So, simulan na natin. Lagay natin yung egg yolk, 6 pieces egg yolk sa ating mixing bowl. Okay, so make sure lang na yung egg yolk natin is bibit natin siya. Okay, hindi naman bit na bit, pero para at least mabasag lang yung ano natin, yung taste ng egg yolk natin. Susunod natin yung ating condensed milk. Okay, so yung condensed milk medyo malapot. So, lagyan lang natin lahat. So, madali lang itong gawin, no? So, ang special lang dito at pinakamasayang gawin dito is mag-blow ng gumamit ng torch, no? Lalagyan ng sugar sa ibabaw, tapos i-blow torch natin siya mamaya. Okay? So, as of now, meron tayo naka-preheat na steamer nasa likod ko. So, medyo malaki lang na gamit ko kasi isang steamer natin nasa kabilang bahay. Okay? So, ating evaporated milk habang hinahalo natin. So, hindi na natin kailangan maglagay ng asukal dito kasi matamis na yung ating condensed milk. And hindi naman din ganun katamis talaga yung creme brulee dahil sa sugar sa ibabaw na ika-caramelize natin gamit ng blowtorch natin, yun ay magbibigay din ng tamis and caramel flavor sa ating creme brulee. Okay? So, mix lang natin, dahan-dahan, para at least hindi tayo mag-create ng bubbles. Okay. Then, after ma-mix, lalagyan natin ng lemon juice. So, at least siguro mga 1 teaspoon lang. Para at least matanggal yung lasa ng ating egg yolk. So, after natin mahalo to, diretso na natin sa ating mga ceramic cans. So, since wala akong ceramic cans dito na available, meron akong mga rice bowl na maliliit dito. Dito ko siya ilalagay. So, steam proof naman siya. And then, dito na. Okay, so ngayon sasali na natin sa mga ceramic cans natin or maliliit na bowl. Basta pwede siya sa hita, sa steam na mainit na steam kasi baka mamaya biglang mabiyak, mabasag. So, yan. So, hindi natin pupunuin para at least may space pa rin tayo para sa sugar natin. Okay? So, tapos lalagyan natin siya ng foil isa-isa para at least hindi siya matatapunan ng tubig. Okay? Okay, so yung ready na yung ating steamer dito. So, lalagay lang natin ito. Okay na yung ating creme brulee dito. So, na-rest na siya for about 1 hour and then na-chill na rin siya for about 3 hours. So, kailangan chill siya para at least masarap siyang kainin when we have the sugar na i-burn natin. So, gagamit tayo ng white sugar and then gagamit din tayo ng tinatawag na blowtorch. So, yun. So, lagyan lang natin ito ng sugar. Sprinkle lang natin ng sugar to. Okay? Not too much kasi baka naman maging matamis yung sobrang tamis yung ating caramel sa ibabaw.
Okay? So, pag mag-blowtorch kayo, huwag nyo siyang hawakan kasi baka mamaya ano kamay nyo. Sobrang init kasi nito. So, okay? So, kakarami lang natin, tutunawin natin siya hanggang mag-brown kasi yun yung magbibigay na masarap na lasa sa ating sugar. No? So, most likely nakakain lang tayo nito sa mga restaurant. Pero pag meron kayong blowtorch, pwede natin itong gawin din sa bahay. Okay? So, ni-aim natin na mag-even yung kulay. So, ito, pwede na siyang i-serve. Palamigin lang natin siya for about 1 minute para at least maging solid lang yung nasa taas natin. Hindi na siya liquid. And then, gagawin din natin ito sa mga susunod. Okay? So, mas maganda pala siya kung kailan mo siya serve, tsaka mo lang siya ito-torch para at least yung sugar natin, crunchy pa rin siya kapag sinerve natin siya. Okay? Tikman natin yung ating creme brulee, no? So, this is the best part pagkain ng creme brulee is kinakrat siya kasi talagang matigas yung crunchy yung ibabaw natin. So, okay? So, kung mapansin nyo, okay? Crunchy yung babaw niya. Malambot yung loob niya. Hindi siya parang leche flan na like, no? Tama-tama yung tamis niya. Sobrang sarap. Okay, so I hope magawa niyo rin siya sa mga bahay nyo. The most important lang naman na mabili natin sa paggawa ng creme brulee is this one. Good investment na rin naman siya, hindi na naman siya pwede sa creme brulee lang gamitin. Pwede rin siya sa mga fishes, sa mga chicken, kung saan, sa mga cheese, kung saan pwede kayong mag-iligay ng smoky flavor. Kasi pag nag-burn siya, magkakaroon din siya ng smoky flavor sa food. So, I hope magawa niyo rin siya sa bahay. Sarap. Okay. So, thank you very much for watching. I hope you like my video of creme brulee. Hanggang sa mga susunod na video ko, please like and subscribe to my YouTube channel, Clever Kitchen. So this is Jeffrey Marcos from Clever Kitchen.